Okay, so magandang gabi po sa ating lahat at magandang isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig sa ibang tako ng daigdig na ito. At muli po ay tayo po ay muling magkakasakasama upang patuloy na bigyan din at bigyan ng bigyan ng kahalagahan ng bawat mga katotohanan na ito ay nagmumula sa Diyos. At upang patuloy natin na sisirin ang bawat mga katotohanan na hindi kayang isalarawan ng tao, pagkos ito ay naisasalarawan lamang sa pamagitan ng pagkilos ng buhay na Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa oras na ito ay patuloy natin buksan ang ating mga isipan at tayan natin na ito ay patuloy na pumailan lang sa lampas ng limitasyon ng tao. Dahil inuulit ko po ang katotohanan ay hindi po ito nahahayag sa loob ng limitasyon ng kaunawaan o kaalaman ng tao, bagkus ito po ay tumatayo po sa lampas ng limitasyon ng tao. Kaya sa oras na ito, muli ay hayaan natin na ito ay mag-ministro sa bawat buhay po natin dahil napakahalaga na malaman natin ang bawat mga katotohanan upang sa pagdating ng hangganan ng lahat ng bagay ay matagumpay natin na tahakin ang daigdig nito hanggang sa kalangitan. So, mula sa Romans chapter 3 verse 19 to 22, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang the reality of the righteousness of God. Basahin ko po Romans chapter 3, verse 19 to 22.
Now we know that what things soever the law says, it says to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference, for all have sinned and come short of the glory of God. Father, thank you for this scripture. I pray to continue, Lord, na buksan lahat ng mga katotohanan na ito, Diyos, ay nasa likuran ng kasulatan na ito na patuloy magbigay sa amin, Panginoon, na buhay na kaganapan sa bawat buhay po namin upang sa amin pong patuloy na paglalakbay sa daigdig na ito, Panginoon, hindi po kami mahihiwalay sa iyong dakilang presensya, bagkus kami po ay maglakbay sa ilalim ng iyong kapamahalaan, sa ilalim ng iyong pagkilos, Panginoon, at matagumpay naming tahakin ang daigdig na ito hanggang sa huling panahon. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at salamat even the presence of all your heavenly host. At higit sa lahat, your holy presence, O God Almighty. Salamat po. Maging sa pagpatuloy na bukas na pintuan ng kalangitan at malaya po kami na magsama-sama maging isa, Panginoon, to stand in your holy presence all day long. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, so sa ating pag-aaralan ngayon ay hinggil po sa katotohanan o the reality about the righteousness of God. So, nais ko na ito po ay patuloy natin na pag-aralan dahil sa nangyayari sa buong mundo ngayon ay hindi po napipigyan ng pansin kung ano ang dinadala ng bawat nagtuturo ng sabi ng salita ng Diyos, kung ito ba ay katuwiran ng Diyos, the righteousness of the law or the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ. So may dalawa pong righteousness dito na binabanggit sa banal na kasulatan. Una ay ito po yung righteousness of the law. Na ito ay patuloy na hindi binibigyan ng pansin ng lahat ng mga tagapagturo dahil ito pa rin ang dinadala ng karamihan. At ito yung nangibabaw sa buong mundo na napapakinggan ng mga tao, kaya kung napakinggan nila, sasabihin nila na sila na po ay mga lingkod ng Diyos, sila na ay mga born again, sila na ay mga believer, sila na ay mananampalataya kay Kristo. So, yun po yung marami kang maririnig, kaya ang nangyayari ay hindi na po katwiran ng Diyos ang nahahayag, kundi ang katwiran na po ng tao. Sari-sariling katwiran ng kanilang mga sarili ang kanila pong pinapangalandakan that they are, na sila po ay mga lingkod ng Diyos. Pero kung titingnan po natin, ano ba itong righteousness of the law? Ito po yung sinasabi ni Pablo doon sa Hebrew chapter 8 na dito po ay nagkaroon po ng bagong covenant. Nang sabi po ni Pablo, but now has he obtained a more excellent ministry by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. For if the first covenant, which is the law, had been faultless, then should no place have been sought for the second. For finding fault with them, he says, behold, the days come, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah,
not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hands to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, says the Lord. So ito po yung supposed to be, nung ibigay ng Panginoon itong batas kay Moses, ito po yung patuloy na paglalakbay ng mga Israelitas sa daigdig na ito sa ilalim ng covenant ng Diyos kay Abraham. Sa through na ito ay ibinigay sa kanyang mga bayan. Ito yung tinutukoy ni Pablo na Old Covenant. Ngunit dahil sabi ng banal na kasulatan na hindi sila nagpatuloy sa kanilang covenant, that's why ang Panginoon sabi niya ay kinakailangan gumawa siya ng bagong covenant na hindi na po yung dati. Na ito po yung tinutukoy ng Panginoon sa verse 13, in that he says, a new covenant he has made, the first old, now that which decayed and wax old is ready to vanish away. So ito po yung napalitan, because the old covenant or the righteousness of the law ay ito po, imbes na ito ay patuloy na magiging tuntunin ng kanyang mga bayan, ngunit hindi sila nagpatuloy in that righteousness, kundi sila po ay because of their unbelief, sila po ay nagkasala. Kaya yung batas ay naging traditional na lamang through the parishes na lagi kong binabanggit. No po? Kaya po yung righteousness of the law, sabi po ni Pablo na ito ay naibigay lamang sa kanyang mga bayan sa Israel. Now we know that what things soever the law says, it says to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. So ibig pong sabihin na ito ay kung sino kanino na ibigay ang batas, ibinigay doon sa mga tao na ito ay nasa ilalim ng batas, which is yung pong Israelitas. Upang ang sabi, yung mga bibig ay tumigil at ang buong mundo ay magiging guilty before God. So, ibig pong sabihin, kung andun po na naging guilty ang buong mundo, ibig pong sabihin na nagkaroon na po ng conviction ng mga tao na malaman na yung mundo na kanila pong ating pong kinapanganakan, it is a world of sin. Kaya nga sinasabi rito na for the law is the knowledge of sin. So, ito na po yung nagdala ng kasalanan dahil ang sabi ng banal na kasulatan, if there is no law, there is no sin. Kung walang batas na ibigay sa kanila, hindi sana sila nagkasala, ngunit dahil sa batas, ay ito po ay nagkasala sila at ito ay nagdala sa kanyang bayan ng sumpa dahil sa batas. Okay. Kaya maaaring sabihin natin na tayo bilang Gentile by nature, hindi po tayo kabilang. Although sinasabi ng banal na kasulatan, if there is no law, there is no sin. Totoo po yun. Na kagaya ngayong maraming nagsasabi na yung mga tao na namumuhay sa daigdig na ito bilang Gentile by nature, kapag ka may nagawa, sasabihin nagkakasala ka sa Diyos. Pero sa katotohanan po, ay wala pong kinalaman ng Diyos sa bawat mga ginagawa natin bilang mga hintil. Dahil tayo yung sinasabi ng Ephesians chapter 2 na mga taong hindi kabilang sa Commonwealth of Israel, mga taong ipinanganak sa daigdig na ito, walang Diyos at walang pag-asa. Kaya at the time na
ipinanganak ka hanggang sa panahon na dumating ang batas na dito na natin kinilala na may Diyos at may tagapagligtas, no po, nananatili po tayo na tayo ay hindi, na yung ginagawa natin ay walang batas na ito ay tumutulig sa maliban sa batas ng lupa. Dahil ang Diyos wala siyang kinalaman kung ano man yung pinaggagawa natin. Ngunit ang problema, di nga tayo nagkasala sa paningin ng Diyos. Dahil wala tayong connection sa Kanya. Kaya lamang kapag namatay tayo physically, ayon sa banal na kasulatan, sa impyerno po ang destiny nating lahat. Yun yung masaklap. Kaya nga nung dumating ang Panginoong Hesus, ay Kanya pong inabulis itong batas, the righteousness of the law. Dahil itong righteousness of the law, ay ito po ay dumating sa mga tao sa kaalaman na may Diyos, hindi na po sa pamamagitan ng Diyos ang nagsabi, kundi sa pamamagitan ng flesh and blood, o tao na po yung nagkahayag. Kaya makikita po natin na ito rin yung sinasabi ni Apostol Pablo na kung bakit nanatili na ang mga Israelitas ay sila po ay nananatiling bulag dahil yung kanilang ang katuruan na kanilang pinapakinggan ay walang iba kundi ang mga turo ng batas sa pamagitan ng mga Pharisees. Kaya maliwanag po 2 Corinthians chapter 3, nang sabi po ni Pablo ng mga taong ito, hindi nila nakita, sabi, yung pagkakaabulis ng batas, sabi, at nanatili silang bulag sa pagkakabasa ng lumang tipan. So, yun po, kaya bakit kailangan natin na maunawaan? Dahil ito po yung nangingibabaw sa buong mundo ngayon. Sa bawat mga kapilya ay nangingibabaw na ang katuruan bagamat inalalakip nila sa Panginoong Hesus, ngunit ang katwiran ng batas pa rin ang kanilang daladala. Na ito ay patuloy na nagdadala ng panganib sa lahat ng mga tao dahil doon sa kanilang pinapakinggan na mga turo ay naniniwala na sila na ito ay natagpuan na nila ang buhay na Diyos. Pero hindi po. Dahil kapag natagpuan mo ang buhay na Diyos, hindi na po yung katuwiran ng batas ang magiging dala-dala natin, kundi yung bagong batas na ito ay dala ng kanyang sakripisyo in the cross of Calvary para dumating at mabago na po yung dispensation of law into a dispensation of grace, na itong katwiran na ito is the righteousness of God, which is by the faith of Christ. So magkaiba yung righteousness of the law and the righteousness of God, which is by the faith of Christ. Kaya nga maraming nagsasabi na may pananampalataya ako kay Kristo. Hindi po yun. Dahil yung pananampalataya ay hindi po magmumula sa atin. Dahil nung tayo po ay nahulog ang ating ninuno sa kasalanan, the Spirit of God ay bumalik po sa Kanya at nagmistula na ang lahat ng mga tao sa daigdig na ito ay patay. Ibig pong sabihin, wala na pong sinusundan. Wala na pong gabay sa kanyang paglalakbay. Kaya nga, nung dumating ang itong Biblia at ipinangaral na ito ay salita ng Diyos, kaya dito na po nabilanggo ang lahat ng mga tao. Dahil hindi nila nasundan yung sinasabi ng Biblia na may Diyos na nagpunta sa na may bumaba, ipinanganak ang Panginoong Hesus,
ngunit napunta sa cross napako sa cross na matay, ngunit nabuhay at umakyat sa langit at bumaba bilang si Kristo, anak ng buhay na Diyos. So, hindi po nangyari yun, kundi nananatili na yung mga tagapagturo ay kanilang ini-inject concerning yung nababasa lang nila sa kasulatan at inaangkin na sila ay nalaman na natagpuan na nila ang Panginoong Hesus. Pero tandaan po ninyo, unless na ito ay lubos na matagpuan mo personally, the presence of the risen Christ, you are still under the righteousness of the law. Ibig kong sabihin, nananatili pa rin bulag ang mga tao. At maliwanag po na dahil doon sa righteousness of the law, sabi po ni Pablo in 2 Corinthians chapter 3, na yung sulat, sabi niya, ay pumapatay, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Kaya dito makikita po natin, ano ba itong righteousness of God by the faith of Christ? Hindi, kung babasahin po ninyo ito sa verse 22, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all them that believe, for there is no difference. So, itong pananampalataya, ito po yung dala ng Panginoong Hesus, the risen Christ, by faith of Jesus Christ. Kaya nga sinabi sa Hebrew chapter 12, nagsabi po ron, verse 2, that Christ is the author and finisher of our faith. So, ibig kong sabihin, na yung pananampalataya ay ito ay dumating lang. Noong pumunta na ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, namatay at nabuhay, umakyat sa langit, ngunit bumaba siya. At ito yung kanyang daladala upang ito po ay dalhin sa mga tao na naghahangad, na matagpuan siya. Na sa pamagitan ng Scripture, na doon sa kaalaman ng tao na may Kristo, na ito'y nagsakripisyo para sa buong mundo, ito po ay hindi po nila hinanap, bagkus na natili sila doon sa naririnig nilang katuruan na ginagamit pati sa sa himpapawid, ay ito po dito sila nabilanggo. Kaya nga malinaw yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang bayan nung nandito po siya bilang tao. Dahil sabi niya, John chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang kasulatan, sabi niya, dahil dito naniniwala kayo na meron kayong buhay na walang hanggan. At totoo, dahil ito yung papatunay sa akin. Verse 40, ang sabi niya, ngunit sabi niya, di naman kayo pupunta sa akin para magkaroon kayo ng buhay. So yung scripture na kanilang binabasa, ay ito ay nagtetestify hinggil sa kanya bilang Mesaya. Pero kaharap na nila, pero ay hindi naman sila pupunta sa kanila dahil sa ang Panginoong Hesus ang may hawak ng buhay. Na sabi niya, kung pupunta kayo sa akin, may buhay kayo mula sa akin. Pero di naman kayo pupunta para magkaroon kayo ng buhay. Ganun po ang nangyari ng buong mundo. Dahil doon sa Bible School na ito'y patuloy na itinuturo about the tradition of the elders, about the righteousness of the law, kaya maraming mga tao na ito'y mapapahamak dahil hindi na nila kinatagpo, hinanap ang Panginoong Hesus, kundi hinahanap lang nila doon sa pagbabasa, doon sa Biblia. Di ba maliwanag yung sabi ni Pablo, Galatians chapter 3, na ang sabi niya, ulitin ko ulit, na
Na ang sabi niya, but before faith came, we were kept under the law. Ito yung righteousness of the law. Shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Na dito, yung faith na darating ay sa Panginoong Hesus. But after the faith is come, we are no longer under a schoolmaster. So, kung nasa kanila man yung batas at pinag-aaralan, kinakailangan, dapat nilang matagpuan the risen Christ. At kapag natagpuan nila, ibig sabihin, ito na yung may dala ng pananampalataya na ito ay maidamit sa lahat ng mga tao. Kaya sabi niya, we are no longer under a schoolmaster. Ibig pong sabihin ay wala na tayo sa ilalim ng righteousness of the law dahil ito po ay naabulis na at mapapalitan na ng righteousness of God by the faith of Christ. Ano ba yung by the faith of Christ? Ano ba yung pananampalataya na taglay niya? Ito yung dala-dala ng Panginoong Hesus na the grace of God na ito ay idadamit sa atin. Dahil yung pananampalataya na ito mula sa Panginoong Hesus ay ito ay lubos na pagsunod niya sa salita ng Diyos na maging yung kanyang buhay ay hindi niya inalintana, kundi siya ay sumusunod. Kung ano yung sinasabi ng Ama, kaya nung nandito siya, anong sabi niya? Nung bago pumunta doon sa cross, ang sabi niya, sana Ama, sabi niya, ang kopang ito ay lumipas, pero sabi niya, hindi dahil sa aking kalooban, kundi yung kalooban mo ang siyang maganap. So, even kahit na yung mga pawis ng Panginoon noon, bago siya pupunta roon sa cross, ay malalaking lumalabas sa kanyang katawan ay parang dugo na lumalabas. Pero hindi na niya inalintana, kundi ang kanyang command, he is in command, na ito'y magpapakilos lamang sa kanya ay yung tinig ng kanyang Ama na sa langit. Yun yung pananampalataya. At ito rin yung pananampalataya na dala niya sa atin. Na kung paano si Abraham ay tinagurian, siya ay he is accounted as righteousness dahil doon sa kanyang pananampalataya, yung pananampalataya na ito ay nasa kanya. Na nung sinabi ng Panginoon kay Abraham, na Abraham, sabi niya, bukas punta kayo sa bundok Moria at iyalay mo ang iyong anak na si Isaac sa akin. So, makita po ninyo 3 araw na naglakbay sila papuntungo sa bundok Moria. Pero, makita ninyo, kahit na sinabi ng Diyos na yung pinakamamahal mong anak, higit na hindi po niya pinakinggan yung damdamin niya, kundi ang kanyang in command is the Word of God. Yun yung word na naririnig niya. Hindi po yung kasulatan. Hindi po yung scripture. Kaya nung sumunod si Abraham at tutuparin niya yung tinig ng Diyos na iyalay yung pinakamamahal niyang anak, dito niya napatunayan na siya ay ang katuwiran na nasa kanya is the righteousness of God through the faith of God. Kaya ang pananampalataya ginagamit dito sa mundo, sa mga material na bagay. Mali po yun. Sasabihin, humingi ka sa Diyos ng ganito, malaki ang pananampalataya mo, kapatid. Kapag may gumagaling sa sakit, sasabihin, ang laki ng pananampalataya mo. Pero hindi po yun yung pananampalataya. Kundi ang tunay na pananampalataya ay yun po yung pagsunod mo sa tinig ng Diyos. Tinig plus yung pagsunod, pananampalataya po ito. At ito na yung masasabi, the righteousness of God. Bakit? Righteousness of God dahil hindi na tayo
na hindi na tayo namumuhay o in command sa ating damdamin, sa ating kaisipan, sa ating sariling direksyon, kundi tayo ay in command through the Word of God. It is the Word, not the written Word. Dahil yung sabi ng Panginoon na ang sabi niya, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Kaya makikita po ninyo, yun yung wala. Dahil yung itinuturo na righteousness of the law ay kinukuha yung mga pangako ng Diyos. At ito ay itinuturo na ito ay para sa atin bilang Gentile by nature. Hindi po. Dahil yung batas, itong mga Old Testament, ay hindi po ito na ibigay sa atin. Bagamat ito'y ginagamit, sabi ni Pablo, ginagamit lamang ng mga hintil for the law of themselves. Anong ibig pong sabihin? Ito po yung ginagamit natin sa Pilipinas para maitaas yung moral values ng tao. No? Pero kahit na ipangaral natin ito sa lahat ng mga tao, sa mga gobyerno, still hindi pa rin nila makikilala ang buhay na Diyos dahil yung mga nagdadala nito at nagtuturo, hindi rin nila kilala ang buhay na Diyos. Dahil kung nakilala nila ang buhay na Diyos, dito sana na-fulfill yung salitang ng Panginoon that they are one as we are one together, that the world may know. Hindi po yung iisa kayo doon sa itinayong samahan, itinayong fellowship, hindi po yun. Kahit maging isa kayo doon, still, you are living in the righteousness of the law. Dahil kapag pumasok ka sa righteousness of God by the faith of Christ, lahat yan, hindi mo na kailangan sabihin na kailangan iisa tayo, kundi talagang magiging iisa tayong lahat because we are living na sama-sama by the faith of Christ, living in the Word of God. Kaya kung nagtatayo tayo ng mga gawain, nagpupunta tayo, nagbabahagi, pero may mga hidwaan, may mga differences. Kahit nasabihin mo, ako'y naglilingkod sa Diyos, kapatid, yun pa rin, ang dala mo is the righteousness of the law. The righteousness of the law. At gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, kung di nyo nabasa, ay basahin ninyo 2 Corinthians chapter 3, na ito ay imbes na mabuksan ang mga tao, ang kanilang mga mata, lalo silang nabubulag dahil yung turo ay still nanggagaling sa righteousness of the law. Nais ko may paalam sa lahat na ang Biblia ay may dalawang segment. The Scripture and the Gospel of Christ. The Scripture, ito po ay dinadala at itinuturo ng flesh and blood. Pero itong Gospel of Christ ito ay itinuturo
ayon doon sa naiukit sa ating mga buhay, na ito ay makikita ng mga tao, higit sa lahat, hindi yung naririnig lang, kundi higit sa lahat yung buhay mo, na nagkaroon ng katuparan, the gospel of Christ. So inuulit ko na yung gospel, ito po ay naibukas through the grace of God. The grace of God, kung bakit ito? Kasi ito na po yung panahon ng paghahanda ng lahat ng mga tao. Inuulit ko na ang righteous na dispensation of grace, ito na yung umpisa ng last days. Maaaring sabihin natin yung panahon natin napakatagal, pero sa panahon ng langit, nasa 2 araw pa lang tayo since na ang Panginoong Hesus ay pumunta doon sa Cross of Calvary. More than 2,000 years ago, pero 2 days pa lang sa kalangitan. Kaya kinakailangan maging isa ang lahat. Hindi po sa salita, hindi po sa isip lang, kundi doon sa katotohanan na tayo po ay namumuhay in the righteousness of God by the faith of Christ. Ito na po yung magdadala sa atin na tunay na tayo po ay iisa at hindi nagkakaisa. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung salitang unity and one together. Dahil ang unity ay ito po ay turo ng flesh and blood. Scripture po yon. But one together ay ito ay pagkilos ng buhay na Diyos. Dahil kapag nadamitan tayo ng kanyang biyaya, which is the Holy Ghost, ito na po yung mamag-isa sa atin na kahit hindi natin sasabihin na kailangan maging isa tayo, iisa na tayo talaga dahil iisang Espiritu ng Diyos tayo sumusunod. Kaya kung ano yung tinig na the Holy Ghost nang sabi ng Panginoon, the grace of God, na kapag dumating sa inyo, sabi niya, He will convict or reprove the world of sin. Kaya, na-convict ka, naging guilty ka, kaya tinatanggap mo, pumapasok ka, sumusuko ka na sa Panginoong Hesus. Kaya kapag kasumuko ka na sa Kanya, then, dito na po, idadamit sa iyo the grace of God, which is the Holy Ghost. Na ang sabi ng Panginoon, He will teach you all things. Siya yung magtuturo sa iyo. Habang ang Panginoong Hesus ay nakapag-entron sa ating mortal na katawan at naidamit sa atin the Holy Ghost, doon na po na maririnig na po natin yung kanyang tinig dahil yung buhay natin ay i-demonstrate niya ang lahat ng katotohanan. Kaya makikita po ninyo, ang daming nagpapahayag ng sasabihin, ipapahayag natin ang Ebanghelyo ni Kristo, pero ang ipinapahayag is Scripture. Nilalakipan pa ng mga humorous story para lang mapatawa yung mga nakikinig. Kung hindi, kailangan umiiyak ka na nagpipreach para umiyak din yung mga tagapakinig. Ganon ang ginagawa. Ibig sabihin, na kung meron mang sinasabi na pagkilos ng Espiritu Santo, pero sa Old Testament pa rin ang dinadala, kapatid, ang manifestasyon nun, it is not a manifested Spirit of God, but it is emotionally manifested. Ibig pong sabihin, emotional lang yan.
Dahil kapag spiritual po ang mangyayari, magkakaroon na po ng kaayusan, mawawala ang hidwaan, mawawala ang pagkakampi-kampi, mawawala yung pong conspiracy, lahat yan, mawawala ang gossiping. Dahil lahat ng ito ay trabaho ng demonyo. Ang problema, maraming tumatayo na galit sa kanyang kapwa at sasabihin ng Diyos ay pag-ibig. Kayo na yung nag-aakusa na ang katauhan ng Diyos, ang Panginoong Yesus, kayo na nag-aakusa na siya po ay Diyos ng pagkakawatak-watak, pagkakabahagi. Maghunos dili kayo dahil ayaw na ng Panginoon na masira muli yung kanyang karangalan. Kaya nga yung mga pangyayari about the righteousness of God by the faith of Christ, of Jesus Christ, kaya nga ibinigay ito upang kahit na hindi natin sabihin na kailangan kapatid ay sama-sama tayo, kailangan kapatid ay magmahalan tayo, magbigay. Kahit na hindi natin sasabihin, ay nandun na nakalakip lahat yun. Sa pag-uumpisa ng bagong panimula ng buhay sa piling ng Panginoong Hesus. Kaya ano ba yung pagkakaiba ng turo ng tao at demonstrasyon ng Spirit ng Diyos? Kung babasahin po natin, mga minamahal na mga kapatid, doon sa Matthew chapter 16, verse 14, noong ang Panginoong Hesus at kanyang mga disipulos ay sila po ay nasa coast of Caesarea. Habang nandun sila, tinanong ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulos. Sabi niya, ano ang sinasabi ng mga tao hinggil sa anak ng tao? At may nagsabi, ikaw daw, sinasabi nila na ikaw daw si John the Baptist. At yung mga iba sinasabi na ikaw si Elijah. At mga iba ikaw si Jeremiah. At yung mga iba ikaw ay isang propeta. So, sino ba yung tinatanong dito? Mga tao na nasa ilalim ng katuruan ng mga Parises. Itinuturo ng batas yung about Christ being the Messiah. Pero ito yung pagkakilala nila sa Panginoong Hesus, na siya ay propeta. Yung mga Old Testament prophet ay tagahatol. Pero ang Panginoong Hesus, sinabi niya na hindi ako pumunta rito para kayo ay hatulan, kundi iligtas. Kaya binalikan niya ang kanyang mga disipulos. Ang sabi ng Panginoon, anong masasabi ninyo hinggil sa akin? At si Pedro ang sumagot at sabi niya, ikaw si Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Ang Panginoon sumagot at sabi niya kay Pedro, blessed art thou, Simon Bar-Jona, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Mapalad ka, Pedro. Simon Bar-Jona, sabi ng Panginoon, dahil hindi laman at dugo na ipahayag sa iyo, kundi sa pamagitan ng aking Ama sa langit. So makita ninyo ang laking diferensya. Diba? Sa flesh and blood, ang alam nila sa Panginoon, isang propeta, si Elijah, ganun katukad o kaparehas ng mga propeta ng Old Testament. Pero yung demonstrasyon ng Espiritu, dahil si Pedro, sa pagsama nila sa Panginoong Hesus, hindi nila namalayan na na-establish yung kanilang koneksyon sa Diyos. Kaya nung tinanong ang Panginoon sa kanyang disipulos, narinig nila ni Pedro yung tinig ng Panginoon.
Kaya sabi niya, exactly 110% na yung kanyang sinabi ay totoo. Ikaw si Kristo, anak ng buhay na Diyos. Ano ang makikita ninyong pagkakaiba? Kaya makikita po ninyo, maging yung pong mga salitang born again. Naglipan na kung may mga makakausap ako, sasabihin, nag-a-attend ako, pastor, sa born again. Sa born again. Bakit? Bakit? Hindi naman tayo yung born again. Kundi ang mga Israelitas lamang. Nang sabi ng Romans chapter 11, ulitin ko para malaman po ninyo. Nang sabi niya, kayo ay mga balang na ulibo. Ngunit dahil sila ay nagkasala, because of their unbelief, sila ay naputol. Yung ulibo, yung sanga ng natural na ulibo, naputol yung Israel. Kaya dahil naputol, meron na tayong puwang na maiugpong. Pero bago ka maiugpong, kinakailangan maputol ka sa balang na puno na pinanggalingan mo. Pero ang sabi ni Pablo, huwag kayong magmalaki sa mga original na ulibo. Dahil kung ang Diyos ay pinutol na kaya niyang putulin sila, how much more na ikaw ay balang. Pero ang sabi niya, God is able to graft them in again. Kaya born again sila. Because yung time na may sa katuparan and new and better covenant, ito na yung panahon na sila po ay mare-regenerate, marireinstate upang yung kanilang pananampalataya ay hindi na through the righteousness of the law, kundi through the righteousness of God by the faith of Christ. Ibig sabihin, andun na yung pagsunod. Bakit pagsunod? Kasi ang Panginoong Hesus nung umakyat sa langit, bumaba siya to enthrone Himself in our mortal being, in the mortal being ng kanyang mga disipulos. At sa kanyang pag-enthrone, dito niya dadalhin yung pangako, the spirit of promise. Na ito yung kanyang dala bilang siya ay binhi ni Abraham upang idamit na sa atin, upang yung buhay ng kanyang mga disipulos at tayong lahat na nakatanggap nito ay tayo'y mamumuhay through the righteousness of God by the faith of Christ, of Jesus Christ. So ang ibig pong sabihin noon, that the righteousness of God, na tayo ay tumatalima lamang sa tinig mula sa Diyos at hindi na sa ating damdamin na nagmula sa daigdig na ito. Hindi yung katuruan ng tao, kaya flesh and blood. Kaya nga makikita po ninyo, laman yung maraming mga kapilya, ano ang nangyayari? Hindi pa nila natagpuan the risen Christ. Pero written word ang itinuturo nila. Maging yung New Testament, kinukot yung mga sinasabi ni Pablo. Pero una sa lahat, bago mo i-quote at ituro sa iba, yung mga nandyan sa sulat ni Pablo, kinakailangan dumaan ka muna doon sa dinaanan ni Pablo kung bakit dumating sa kanya ang lahat ng ito. At hanapin mo rin kung paano dumating sa buhay niya at naisulat ni Pablo. Kasi ito yung kanyang epistle ng kanyang buhay. Kaya makikita po ninyo, ang daming magsasabi, hindi ako makikinig kay Pastor Pat dahil sayang yung pinag-aralan kong 10 taon sa Bible School kung makinig ako sa kanya. At bakit ko siya pakikinggan hindi naman nagtapos sa Bible School? So ganun po yung katuwiran ng tao. Pero tandaan po ninyo,
salamat dahil hindi ako nakapasok sa Bible School. Once na nakapasok ako, kasama sana ako sa maraming mga tao na bilanggo at bulag dahil sa pagkakabasa ng lumang tipan. Maganda itong righteousness of the law. Pag binabasa mo at binabalik tanaw mo lahat, pero siguraduhin mo na yung pagbabasa mo rito, huwag mo nang balik-balikan from Genesis to Revelation, kundi katagpuin mo na yung tinutukoy at sinasabi ng Scripture concerning Christ the Messiah. Kailangan patagpuan mo na the risen Christ upang itong huling panahon, the righteousness of God, the dispensation of grace, ay na-rescue na tayo. Kaya nga bago dumating ng end of all things, ninanais ng Diyos na ma-rescue ang buong mundo, ang lahat ng mga tao. Ang problema, ang mga tao ngayon, na bilanggo, na tulad yung ginawa ng mga Roman Empire, na sila ay nagtagumpay na ipalaganap yung kanilang doktrina. Yung universal church na itinatag nila, na ito yung Catholic Church. Universal is Catholicos, ang ibig sabihin. So makita ninyo, mga pare, ang nakakaungker sa bawat mga bayan, kung makikita na tayo, sila'y nagdudominate. Kaya nung dumating na napagpatuloy yung tradition, the righteousness of the law, ito naman yung sinunggaban ng maraming mga tao. Pero sa Pilipinas, wala naman nagmula rito, kundi niyakap lang natin yung mga galing sa mga banyaga. At di na natin inusig kung ito ba ay totoo o hindi. Kundi dahil ang hinahangat ng tao ay yung makilala siya na matalino, na siya ay reverend, na siya ay bishop, siya ay doctor of theology, siya ay doctor of divinity. Yun yung hinahangat ng maraming tao. Kaya po may mga seminar na ginagawa para lamang doon sa certificate. May pagmalaki nila, may certificate na ako, pero tandaan po ninyo that the righteousness of God which is by the faith of Christ, ang certificate po natin ay ang buhay natin. Ang ating sarili. Kaya bakit, Pastor, paulit-ulit na ito ay dinadala mo? Kasi ang buong mundo, tingnan natin, ano ang nangyayari? Meron ba tayong passion na ang mga tao ay maligtas? O dahil lamang doon sa sarili nating objective or personal gain, ay ipapangaral natin ang Diyos sa pagitan ng Scripture at sariling pangunawa. Para lang ang mga taong ito makuha mo ang kanilang mga affection at muling mabilanggo sila sa isang bilangguan na di nila alam kung saan sila lalabas. Kaya yun po yung kaibahan. The righteousness of the law, ito po yung flesh and blood. Kaya mali, di mo malalaman kung ano ang exact na katotohanan. Dahil ito ay turo lamang po ng tao. Pero, the righteousness of God by the faith of Christ, ay ito po yung demonstration ng spirit and power. Hindi po doon sa nalalaman mo, kundi doon sa nadidemonstrate sa buhay mo at naririnig mo. Kaya huwag
na natin linlangin ang mga tao. Nasasabihin, manampalataya ka lang kay Jesus, ay ikaw ay pagpapalain. Kung paano pinarami ng Diyos yung mga isda kaya noong panahon ni Pedro, ganun din po. Ganun din ang Diyos. Kaya sinasabing ganun. Pero di natin alam kung bakit nangyayari yun. Dahil nananatiling bulag ang mga tao. Kaya nga makikita po ninyo anong sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters. And the master of this world, of all the possessions in this world, is Satan. And the master of the real life in the spirit is Jesus. Kaya nga kung may dumating man, o kahit na si Satan ang may-ari, maging master ng lahat ng mga treasure o mga possession here, once na tayo po ay naging isa at naging obedient sa Panginoon, ito po ay ang sabi, idadagdag ng Panginoon, His favor is there. Ito allow these things na makamtan natin, hindi upang tayo'y magpasasa, kundi upang ito'y magbigay kaluwalhatian sa Kanya ngayon at magpakailanman. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, usigin po natin. Kailangan maintindihan po natin kung ano itong binabasa natin. Ano bang direksyon nito? Kung ano man sinasabi rito, lalo na sa Old Testament, hindi sa inyo sinasabi. Sinasabi ng Diyos sa kanyang bayan, Israel. Kaya nga binigyan tayo ng puwang ang Panginoon. Binuksan niya yung pintuan. Inabulis niya lahat ng mga batas na ito'y pipigil sa atin. Pinalaya niya tayo upang tayo'y magdesisyon na pumasok at sumuko in His kingdom. Hindi upang bumalik ka muli sa pinagmulan mo. Kaya nga anong sabi ng Panginoon, hindi marapat na ang mga tinapay ng mga bata may bigay sa mga aso. At ang sabi ni Pablo, mag-ingat kayo sa mga aso, mga evil workers. Ibig pong sabihin, nung nandito na sila sa piling ng Diyos in the righteousness of God, muli silang bumalik. At yung isinukan nila ay muli nilang kinain. Kaya mag-ingat kayo sa mga taong ganito. Na sana'y huwag tayong malinlang sa mga kayamanan, sa kanilang matatamis na pananalita. Baka sakali na makita rin nila ang katotohanan sa pangitan ng ating mga buhay. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, ito po yung kailangan ng lahat ng mga tao to live and to enter and live into the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. At inuulit ko po, ang pananampalataya ay hindi yung maniwala ka na ang Diyos ay magbibigay ng kayamanan. Kung meron man hindi pananampalataya yon, kung binigyan ka at nanggaling totoo sa Diyos, that is a part of His reward or favor unto you. Pero kung humiwalay ka at nagtayo ka at sasabihin mo na gawain ni Kristo, hindi po gawain niya yan. Dahil ang gawain ng Diyos ay pinapawi niya lahat ng mga paghihipagsik, ng mga galit, ng mga puot, ng mga pagkakampi-kampi, ng mga sabuatan, na hindi na kailangan ituro sa mga tao, utusan ka pa. Dahil yung the Spirit of God, ito po yung kanyang taglay, batas ng pag-ibig. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, buksan po natin ang ating buhay.
The risen Christ is here. Nandito po siya. At anytime na makita niya yung katotohanan sa ating kaloob-looban, na tayo ay isinuko natin ang ating sarili at nakahanda tayo na sumunod sa kanyang tinig, kapalit ng tinig ng ating mga laman na ito'y ginagamit ni Satan upang ang ating kaisipan ay mabilanggo dito. At kapag nakita ng Diyos ito, dito siya papasok. Dahil hindi maaari that we are going to serve two masters. So yun lamang po at magandang gabi po sa inyong lahat. Mahal ko po kayong lahat at sana po tayo po ay magsilbing liwanag ng katotohanan na ito sa mga paningin ng lahat ng mga tao. Lalo't higit sa mga naglipanang mga gawain na mga tradisyon ay kinakailangan pong lahat kung ayaw man yung mga papastor na lumabas o kumilala sa katotohanan na ito, sana ang mga taong nandun sa labas na naiipit dahil sa kanilang sariling katwiran o katwiran ng batas ay mailabas sila para makamtan nila ang tunay na kaligtasan mula sa buhay ng Diyos. Magandang gabi po, magandang pagpalang araw sa inyo lahat. Father, thank you for this day. Thank you, Lord, for the word. And I pray, Lord God, that everyone, Lord God Almighty, ay nandoon, Panginoon, ang tunay na conviction, Lord God Almighty. Ang sabi mo that if the Comforter, which the Holy Ghost shall come, then He will reprove the world of sin. And I pray that all these realities will reprove everyone, Lord, na sila po ay susuko sa iyong dakilang presensya. And ready, Lord God Almighty, to serve you through abiding in your word continually up to the end of time. Father, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.